Good morning mga kauntahan, isa na namang umaga, no? Magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Nagbabalik po si KMTV. Nandito tayo sa kusina at nagluluto tayo ng almusal. Meron ako nabiling tikoy from Eng Bitin, no? Itong almusal natin ngayon. And then maya maya pupunta po tayo sa site. And then sa munisipyo, asikaso ng requirements. Hopefully matapos na natin, no? Para makuha na natin yung ating building permit. Sa site naman, makita natin yung kung ano yung nagawa kahapon, no? Para meron po tayong update sa ating mga subscribers, yung mga nag-aabang po ng update sa ating dream home. Ayan. Kaya samahan nyo po si KMTV ngayong maghapon. Hello. Ayan, dito na tayo sa site, no? Mga boss, namalengke tayo kanina. Bumili tayo ng panglomi. Lomi naman niluluto natin, merienda ng tropa. So, ando si Boss Tata sa taas. Ayun, si Boss Tata sa taas. Kakot sila ng graba ni Boss Christian. At siyempre, andito yung Boss Tata, si Boss Reggie. Ayun. Biltahan. Ayan, dinidiscuss yung plano. Yung ating blueprint kay Boss Ben. Si Boss Elo andyan din. Si Boss Jeff. Boss Jeff, shout out naman yan. Shout out. Tapos natin yung blueprint natin. Ayan, ito sila sa taas. Nagpo-forma pa rin sila sa taas. Shoutout nga pala kay Utol Bogart at kay Consial Jotoy Garcia. Salamat sa sponsor na bigas, para sa tropa dito sa site. Tingnan natin mamaya kung ang nangyayari sa taas. Nagpo-forma sila. Baka mamayang hapon makapagbuhos tayo kahit paano. Sa ngayon absent po yung ating isang crew, si Eric, yung ating PWD. Pero daw po siya kasikasuhin. So nagpunta siya dito kanina at nagpaalam. Wala naman po problema sa atin yung syempre kailangan niya asikasuhin yung family niya, family first. Babalik daw siya sa December 13. Kaya ngayon naglalagay pa rin sila ng forma. Walang tawag dito yung gagamitin sa second floor para dire-diretso tayo ng pagbubuhos sa semento doon sa mga beam. Ayan, nagbabakal sila Bulik, sila Christian, sila Boss Alvin, sila Lolo Boy. Nagbabakal sila para doon sa beam, tapos nilalagyan ng mga plywood sa gilid para doon ibubuhos yung semento, no? Para sa pagpe-prepare ng ating second floor. Kaya nakalista sila paring Reggie, no? Punta muna sila sa project nila sa San Fernando. Balik daw sila mamayang hapon. Buwelo lang tayo, tapos luto natin lomi. Yan. Luto na natin yung merienda ng tropa, yung lomi, no? Prepare na yung ingredients natin. Meron tayong bawang, sibuyas, squid balls, tapos baboy, tapos atay ng baboy, mga konting gulay. So start na tayo magluto.
Kaya nagisa na natin yung ating karne, bawang, sibuyas, saka squid ball, no? Sangkutsa lang natin ng konti, tapos lagyan natin ng sabaw. One eternity later. Ayan mga boss, luto na ang ating lomi. Ayun, bubusugin natin ang tropa. Ayan, luto na. Tawagin na natin sila habang mainit. Sana magustuhan ng tropa ang ating lomi. Yan, luto na yung lomi natin mga kahuntahan, no? Sana magustuhan ng tropa yung ating nilutong merienda sa kanila for today. Merienda na tropa, luto na ang ating loming Arayat, hindi loming Batangas. Ano lang merienda for today, lomi. Nakakatuwa po pag masisihan ng tropa. Merienda. Ayan si Lolo Boy, Boss Duel, Boss Tata, Paring Bulig, Boss Alvin, Boss Christian, Boss Daryl. Ayun si Boss Jim, bisa. Oh. Natapon daw sabi ni Lolo Boy. Yan, naka-order tayo ng additional na kahoy, no? Pang balangkas. Tingnan natin nagawa nilang forma sa loob. Ay magbubuo sila mamaya. Gamit itong mixture ni parang Reggie. Nakita tayo. Ayan, yung mga bubuhusan nyo na mamaya. Nakita yung may mga itim na yan, pinolic board. Yan yung forma. Bubuhusan nila mamaya yung beam. Tapos yung bathroom sa taas. Ayan, yung common bathroom sa taas. Malaki-laki common bathroom sa taas eh. Mas paghahatian ng dalawang bedrooms yan. Yung kay bedroom naman ni Doktora, nandun ang bathroom niya. Tapos yung sa amin nandun sa loob, sa master's bedroom. Tapos dito mayroong powder room and pantry. Tapos kitchen, dining. Ayan, pupunta doon sa likod. Meron pa pala tayong mga hollow blocks dito. So tingnan natin mamayang hapon pagbalik natin dito kung nagbubuhos na sila o nakapagbuhos na. Sa ngayon nagbibirienda muna ng tropa. Tapos na magbirienda ng tropa. So balik tayo sa bahay ngayon. Doon naman tayo magluluto ng lunch, no? Para sa pamilya. Balik tayo mamayang hapon dito sa site and tingnan natin kung anong na-accomplish natin ngayong maghapon. No, holiday ngayon dito sa Pampanga. So hindi pa tayo makakabalik sa munisipyo para tapusin yung paperworks. No, pero hopefully makikabit yung kuryente kahit ina-apply pa lang natin yung ating building permit. So dito kung titingnan nyo, ito yung view dito sa taas. No. So dito ko sa ibabaw ngayon. Ating bahay. Sibon. Doon makikita nyo. Pupuntahan ni Boss Tata, kuha siya ng tubig doon sa ating bukal. Ayun, papalagyan natin ang asintada yan para lumakas yung balong ng tubig. So tara, uwi muna tayo. So let's go. Come on, bahay muna tayo. Asikaso tayong lunch doon. Tulungan natin si Mrs. Alagaan natin si Pachochay. Ayan si Snipey. Ating gagamitin. One eternity later. Okay, so mga kauntahan, dito tayo sa bahay. Galing tayo sa site. Dito naman tayo magluluto ngayon ng ating lunch. Magluluto tayo ng ginataang hipon. Kaya samahan nyo si KMTV, no?
Napakasimple lang po ng ating ingredients. Meron tayong luya, meron tayong bawang, konting mantika, tapos gata, tapos hipon, no? Tapos konting asin. Pero sabi nga nila mas masarap yan pagka merong aligi ng talangka, which is meron tayo dito galing kay Utol, kay Ipe, no? Tsaka sa asawa niya kay Eri. Shoutout sa inyo, Eri, tsaka kay Ipe. Yung Raycas pure crab paste, no? Lalagyan natin ng konti yung ating ginatang hipon para mas masarap. Ayan, samahan nyo ako. So ayan, start na tayo magluto. Ayan, buksan na natin yung pala natin. Simple lang ating ingredients. Meron tayong luya o ginger. Tapos meron tayong bawang. Hindi ko na binabalatan yung ginger, no? Kasi hindi naman nila kinakain yung ginger. Gusto lang natin makuha yung essence niya. Pero hinugasan natin siya. No? Meron tayong gata. Ito yung pangalawang piga. No? At syempre, meron tayong kakang gata. Ito yung unang piga ng ating coconut. So, luto mo tayo. Siyempre, meron tayong hipon o shrimps. Tadifay na rin natin yun. Okay, patay na. Tunahin natin ang ginger. Papurahin natin ang konti para lumabas yung kanyang lasa. Tapos susunod natin ang garlic. Kasi yung garlic madaling madaling maluto ang garlic, no? Madaling masunog. Yan. Sunod natin ang ating garlic. Binibigis ko siya. Binibilang ko yung garlic para lumabas yung flavor niya. Kunin natin yung crab paste na gagamitin natin yung galing kay Ipe, no? Kay Utol, kay Hipag Eri. Nyara! Ito yung Ray and Cass, pure crab paste. Pwede pagkakasilo nila kasi yung iba nito dinala ni Bogart sa New York. Masarap to eh. Ang libo dito. Purong-puro po ito, wala pong halo, wala extender, purong-puro. Kabangan talangka. Ayan. Ray and Cass pure crab paste. Lalagyan natin yung ating ginatang hipon nito. Tapos nga pala, paalala, konti-konti lang ang gamit ito kasi talaga pong very rich ang lasa niya at the same time medyo mataas ang cholesterol. Kaya sa mga high blood dyan, masintabi. Konti na gagamitin natin. Tapos, lagyan na natin ating hipon. Palitin natin.
Magaling nga maluto ang hipon eh. Bilis lang siya. Pagkulayin lang natin ng konti ito. Pataba yung hipon. Takpan muna natin saglit. So, sino yung mga diehard dyan sa hipon? No? Taas-taas ang mga kamay. Ayan, kaway-kaway. Shoutout nga pala sa ating mga subscribers. Hindi ko pa maisa-isa. Pero soon, pagka po nag-livestream tayo, gagawa tayong listahan para po ma-shoutout po natin lahat ng ating subscribers. No, maraming salamat po sa inyong suporta. Yan, so mapula na yung majority ng ating hipon, kaya po pwede natin ilagay yung konting salt, tapos gata. Konti lang ang asin, no? Kasi yung coconut milk, medyo nagpuproduce siya ng saltiness pagka naluluto na siya. So, lagyan na tayo ng konti asin. Tapos, haluin natin. Ayan, nalabas yung taba niya. Kita nyo ba? Sa ilalim. Ayan. Yung taba ng ating hipon. Lumalabas na. Nandito po si Commander Badong sa aking likod. Nagtatago sa camera. Ayan, lagyan natin yung ating coconut milk. Ito po yung pangalawang gata. Yan. Tapos haluin natin. And then steamer lang natin. Isa na, kaunti. Makikita nyo yung sabaw niya kung orange siya. Kasi lumabas na rin yung taba ng hipon. So, paalala lang po, malakas po sa kanin itong ulam na ito. Kasi pagkalay, sarap siya. Simmer natin siya for maybe around 7 to 10 minutes sa medium heat. Takpan muna natin siya. Yan. Ayan, after 10 minutes, ayan na siya. And ito rin yung pure crab paste, Ray and Kaz. Ayan, pure crab paste. At itabang ka lang na. Lalagyan natin siya. Pero mga ano lang, 2 kutsara. Sarap. Ayan. Kasi ba, syempre sisave natin. Masarap yung ano to eh, isama sa bagong ili na kanin. Ito lang ulam na nakakalamansi. Sarap. Saluin natin. Mix. Ayan, mix natin siya. Natin siya sa sabaw. Pagka natunaw siya sa sabaw, lalagyan natin yung ating kakagata o yung pure na gata, yung unang piga.
Gutom na ako mga kahundanan. Ito natin. Oh, napakasarap. Wala pa yung kakagata niya. Pero lalagyan natin yun. Lagyan na po natin. Kakagata. Kakagata niya. Sabi dito. Tapos, patuloyin po natin ng konti hanggang sa pagpatiga siya. Sarap dito, iba nilalagyan ng beef, nilalagyan ng sitaw at saka ng kalabasa. Masarap din po. Ito po talagang puro beef ng ginamit ni KMTV. Luto na siya mga kauntahan. Oh my God! Wow! Kainan na! Let's go! Coffee muna, pare na Jay. Muna tayo. Kari. Yan, magkakabit ng abang. Temporaring ano. Ayan, meron siyang breaker. Kakan dito para magkailaw. Ayan, kasi sana makikabit na yung kuryente natin bago magtapos ng linggo na to. Para dire-diretso trabaho natin. Ay, bustata. Paring bulig. Nalagay na scaffolding. Yan para mailagay yung PVC na. Ito ba? Sa taas. Tapos nalagay ng breaker at saksakan. Yan, nalagay ng outlet. Paring ready ron. Aircon yung barracks ni Jeff. Para masundan na yung bunso, kari. Oh, palakpak Jeff boy! Yay! Gama! Oh! Oh! Yung relo yung nagawin niya. Hindi mo nga yung pwedeng galawin. Si Boss Tata, nagtayo ng scaffolding. Ayan. Yeah. May poste, pasamantala. Nalagay yung koneksyon ng kuryente. Manggagaling doon sa poste. May poste, yun pala. Poste. Para magkaroon tayong kuryente rito. Scaffolding na parang ready. Si Boss Reggie kakabit ng entrada
para sa temporary connection ng kuryente dito sa barracks. Kinabit na rin breaker doon sa baba, sa likod ng mga plato nandiyan breaker, kabit na rin entrada rito gamit yung kanyang scaffolding. Yun, so natapos na naman po yung maghapon natin sa site. Maraming salamat po sa inyong suporta at panunod. So, sa mga nagtatanong po, ano ginagawa namin sa Yamaha store kanina dito sa Arayat, Pampanga. Actually kumuha po tayo ng service. Meron tayong scooter na magagamit ngayon. Yung kaya lang dali ni Mrs. Para pag alis ko, pagbalik ko ng States, meron sila magamit na service. And syempre gusto ko magpasalamat kay paring Reg Vlog, tsaka kay Mrs. Reg Vlog, kay Maring LM. Sa tulong nyo, naka-acquire kami ng isang unit ng Mio Soul, yun ang gagamitin natin service. Kaya paring Reggie, Maring LM, maraming salamat sa tulong nyo sa amin. Sana huwag kayo madadala. Wala akong masabi dito sa pag-asawa na to. All throughout, simula nung lumipat kami rito sa Pampanga, yung tulong nila sa amin, yung RC family, ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Even before ako umuwi dito sa Pilipinas, ando na yung ramdam mo yung pag-welcome nila sa aming pamilya. Kaya maraming salamat sa inyo. And I wish you more blessings, paring Reg and maring Mrs. Reg Vlog, kay Maring LM. So ayan mga kahuntahan, samahan nyo ulit ako bukas sa ating journey doon sa ating pinapatayong dream home, and I'll keep you posted. God bless, and kumakaway mula sa Arayat. Bye bye.